Sabi ng mga matatanda. May isang prutas daw na hindi mo dapat hinuhusgahan sa unang tingin. Berde sa labas. Pero pula ang puso sa loob. Pero ang hindi nila agad sinasabi. Ang kulay na iyon ay galing sa isang batang minsang tinawanan, tinanggihan, at halos mawala ng lakas ng loob. At ang mas nakakagulat. Ang bagay na iyon na tinawanan nila ang siya palang magliligtas sa kanila. Pero paano? Noong unang panahon, may isang baryo na napapalibutan ng malawak na bukirin at tahimik na mga burol. Payak ang buhay, paulit-ulit, tahimik at simple. At sa baryong iyon, may isang batang hindi nababagay sa karamihan. Ang pangalan niya ay Kano. Habang ang ibang bata ay abala sa paglalaro at tawanan, si Kano ay madalas makikitang nakaupo sa gilid ng bukid, tahimik na nakatingin sa lupa. Hindi lang basta nakatingin, parang may binabasa, parang may hinahanap. Sinusundan niya ang galaw ng hangin. Pinagmamasdan ang bawat dahon. Minsan, kinakausap pa niya ang mga halaman na para bang may sagot silang kayang ibigay. Kaya hindi nakapagtataka na pagtawanan siya ng iba. Bakit lagi kang mag-isa? Anong meron sa lupa? May kakaiba talaga sa'yo. Ngunit si Kano ay ngumiti lamang. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil may nakikita siya na hindi pa nakikita ng iba. Lumipas ang panahon at isang tag-init ang dumating na hindi pa naranasan ng baryo. Hindi umulan. Hindi lumamig. Hindi humupa ang init. Unti-unting natuyo ang lupa. Ang dating luntiang bukirin ay naging kulay abo. Ang mga magsasaka ay nawalan ng ani at ang mga bata ay nawalan ng sigla. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ng baryo ay unti-unting nawawala ang pag-asa. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na napansin si Kano. Isang halaman na gumagapang sa lupa, hindi matayog, hindi kahanga-hanga, at halos hindi mapansin. Ngunit may kakaiba rito. Lumapit siya, hinawakan ng dahon, at doon niya nakita ang isang maliit na bunga na may makapal na balat. Hindi ito kaakit-akit. Parang walang halaga. Pero hindi niya ito maiwan. May kung anong nagsasabi sa kanya na mahalaga ito. Kinuha niya ang buto at dinala sa mga matatanda ng baryo. May nakita po akong halaman. Sa tingin ko po, makakatulong ito sa atin, sabi niya. Tiningnan nila ang binhi at pagkatapos ng ilang sandali, natawa sila. Hindi iyan pagkain. Hindi iyan tutubo dito. Sayang lang ang lupa. At ang pinakamasakit, bata ka pa. Ano bang alam mo? Tahimik si Kano. Hindi siya sumagot, ngunit sa loob niya ay may kirot na hindi niya maipaliwanag. Hindi dahil naniwala siya sa kanila, kundi dahil gusto niyang paniwalaan siya. Sa kabila ng lahat, nagpa siya siyang subukan. Sa isang maliit na bahagi ng lupa na halos wala nang pumapansin, itinanim niya ang binhi. Araw-araw, pinupuntahan niya ito. Dinidiligan kahit kaunti na lang ang tubig. Inaalagaan kahit walang naniniwala. Hanggang sa isang umaga, may sumibol. Maliit. Mahina. Pero buhay. Unti-unti itong lumaki. Nagkaroon ng mga dahon. Gumapang sa lupa na parang may sariling direksyon. At kalaunan, nagkaroon ito ng bunga. Malaki. Mabigat. At berde. Nang makita ito ng mga tao, natawa na naman sila. Ano yan? Bato. Pagkain ba yan? Ngunit hindi sumagot si Kano. Tahimik lang siyang naghintay. Dumating ang araw ng pag-ani. Pinutol niya ang bunga at dinala sa gitna ng baryo. Lahat ay nakatingin, naghihintay at nagdududa. Sa harap ng lahat, hinati niya ang prutas. At sa sandaling bumukas ito, tumambad sa kanila ang pulang-pulang laman sa loob, makintab, makatas, at tila buhay. Parang puso. Tinilman nila ito. Sa unang kagat, tumahimik ang lahat. Naramdaman nila ang tamis. Ang lamig. Ang ginhawang matagal nilang hinahanap. Sa gitna ng matinding tag-init, nakatagpo sila ng pag-asa. Mula noon, itinanim na ng buong baryo ang halaman. Inalagaan nila ito, pinaniwalaan, at pinahalagahan. At sa tuwing darating ang tag-init, hindi na sila natatakot. Dahil may pakwan na. At si Kano, ang batang minsang tinawanan, siya ang naging dahilan ng pag-asa ng kanilang baryo. Hindi na siya kakaiba sa paningin ng iba. Siya na ang batang nakakita ng hindi nila nakita. At hanggang ngayon, sinasabi pa rin ng mga matatanda. Huwag mong husgahan ang isang tao dahil lamang sa panlabas na anyo.
Huwag mong tawanan ang isang ideya dahil hindi mo pa ito naiintindihan. Sapagkat tulad ng pakwan, ang pinakamahalaga ay hindi agad nakikita. At kung minsan, ang mga bagay na minamaliit na yon ang siya palang magdadala ng pag-asa sa hinaharap. At ikaw? May ideya ka bang tinatago dahil natatakot kang pagtawanan? O baka hinihintay mo lang ang tamang panahon para patunayan sila?